Amen. So, praise the Lord. Let's pray first. Hallelujah. Heavenly Father, in your name, Lord Jesus Christ, we thank you, Father God, for this wonderful day that you gathered us in this place, Father God, to glorify you, Father God, to praise you, Father God, to give, Father God, encouragement, Father God, each and every one of us, Father God. Thank you for your word, Father God, na aming mapakinggan. For today, Father God, ikaw ang maitataas, ikaw ang nasa unahan, at ako po, Father God, ay nasa likuran mo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord Jesus, Father God, sa mga salita mo, Father God. Anoint me, Father God, that your name to be glorified, Father God. Salamat, Lord, O God, na you surround us, Father God, with your guidance, with your presence, Father God, para sa ganun ang word mo, Panginoong Isus, ay aming mapakinggan. Open our eyes, our ears, O Father God, our heart to listen, O Father God, with your word in the name of Jesus. Salamat, Panginoong Isus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So let's continue the word of God na binigay niya sa atin for this day. Amen. Ang word of God na 2 Timothy 4:7 is the context is written by Apostle Paul. Ito ay sinulat niya near the end of his life, reflecting on his journey sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, hope meron kayong idea kay Apostle Paul na siya ang nagsulat sa context na to. At mayroon tayong related verses sa Acts 20:24. Sabi niya dito, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Amen. Matindi yung perseverance niya, matindi yung aim niya, na kahit anong pagsubok sa kanyang buhay, talagang in-aim niya, Lord, kahit mamatay ako para sa yung word, para ikaw ay maitataas. Yun ang aim, yung talaga ang heart niya. Kaya pag mabasa mo ang buhay ni Apostle Paul, talagang maiyak ka, mayaano ka sa mga buhay na ginawa niya lahat para sa Ebanghelyo, para sa Word of God, para ma-share niya. Maraming country ang pinuntahan niya for him to share the Word of God. Amen. Ang aim niya talaga is to finish the race. Na walang, kumbaga, kahit sino siguro na nakakasalamuhan niya araw-araw, pagsabihan niya ng Word of God. So for us now, ano yung parang ano natin sa ating buhay? Ano din yung race natin na pwede natin gawin sa araw-araw para ang Word of God ay mai-spread. Example na lang sa ating trabaho, wherever we are man, na anong pupuntahan natin, are we sharing the love of God? Amen. For me, example talaga sa workplace ko. Kahit saan ako magpunta, may as in talaga na, Sister, kumusta? Yung ganun na approach mo sa mga tao. Good morning, kumusta? And then suddenly they will share, ay ganito, maraming problema. Yes, maraming problema sa buhay. But you can share the Word of God na ma-encourage sila para sila ay mag-continue. Amen. Na talagang mag-ano sila. And then, one na talagang habang naghatid ako ng aking alaga, may kapatiran na talagang bigla na lang magkwento. And then, you just listen. Makinig ka muna sa kanilang mga kwento, and then you just end up to prayer. And that's the time that you will be a blessing. Amen. Hindi naman as in na mahirap na talagang gawin mo to. It's just the heart of God na talagang you are sharing it with love, with the joy, with the yung leading ng Panginoon sa buhay mo. Kaya matindi talagang complete the task. Lord Jesus has given me. Yung talagang, ay grabe, ito ang binigay ng Panginoon sa akin to share if you are evangelist, if you are a worship leader, na gampanan mo yan for the glory of the Lord. Praise the Lord. Hope we are all together. We are learning. Sinasabi ko din ito sa aking sarili at sa ating lahat. Praise God. Meron lang akong 6 point na ano dito about sa
Wait. Sorry for that. Okay. Yung ito is related verse niya sa Acts 20:24. Sa Tagalog version is basahin ko na lang. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay. Grabe ano, hindi niya talaga minamahal yung buhay niya. Nawaning sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Tinanggap niya talaga na talagang meron siyang heart of doing yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Kinausap talaga ng Panginoon. Magpatotoo ng ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. The full grace na binigay ng Panginoon sa kanya. Ano ang definition ng finish? Bring to an end. Yung talagang makumplito mo. Kumbaga sa ating araw-araw na trabaho, you need to complete. You need to finish your trabaho. Para sa ganun, ang amo mo appreciate ka niya. Ganon din sana sa ating spiritual life. Na wag lang sa umpisa. Kumbaga sa umpisa lang talaga kasi hindi mo mapifinish, you are not satisfied. Hindi mo, sayang, sana ginawa ko na yun sana para at least even din sa project, may mga big project tayo sa Pilipinas, may mga plans tayo. Pag hindi natapos, marami tayong mga question, bakit? Pero ang Panginoon ay napakabuti, natutulungan tayo sa every step of our life. We will finish the race also that God's give to us. Race, yung mga race natin sa buhay. A competition between runner or the horses, vehicles, and everything. Maraming kind of competition. Siguro nung bata kayo, na-try nyo din na makipag-compete or sige, laban ta. Tignan natin kung sino ang mananalo. Ako, matapang ako sa yung bang niyayaya ko pati mala, sige, laban ta. Maapa ka. Mas para akong siga, talagang, pero sino ka, pero lalaki ka, kayang-kaya siya nga patumbagan. I did, oo. Sabi ko, nasa bukid kami noon. Andun yung isang kaibigan ko, si Jules. Jules, pala sino ka? May ganito ita. Laban ta. Nasa kami, sa Palayan. Talagang hinila ko siya, tapos tinumba. Di ba naabak ka? Talo ka. One thing na race na naranasan ko sa amin sa pagkabata ko, nasa 12 years old ako, grade 5 yata ako. Then, tatlo kaming magkakaibigan. Sa amin is bundok. May mga nyugan. Sige, 3 nyug yun. Mag-race tayo kung sino makaakyat sa at sino first na makapag baba or makapaghulog ng nyug, siya ay panalo. So ang race doon na nasa isip ko, kailangan ako. Kaya ako. Yung nasa instinct ko na kailangan ako inisip ko na ako ang una. So what I did talagang, kahit napakahaba yung mga babae kami, talagang, yun ang hindi ko makalimutan. Happy Sunday sa mga nanonood dyan po. Buhay ko. Na as in talaga wow. Bless you all. Kahit bata ka, meron kayong achievement na gusto mong ikaw ay panalo na hindi kayong nadadown. Kundi talagang ikaw ay gusto mo na man yung hindi pwede. Happy Sunday, Sir Kenneth. So, Thank you praise for the Lord. watching. God I did bless. it. Na talagang 3 kami. Ako ang unang nakapaghulog ng nyog. So, sabi ko, kayang-kaya ko pala. Kasi inisip ko na yung the way na mag-isip ka na talagang ikaw ang makapaghulog ng So, that's a lot of competition in life na naranasan natin. Pero, pag natin sa ating spiritual life, maraming mga trials talaga. In my introduction sa atin ay, alam mo yung nanonood ka talaga ng marathon, tapos sa simula, ang bilis ng takbo mo. Lahat ng parang kaya nilang tapusin agad. Pero pagdating sa gitna, may mga napapagod. Diba? May tumitigil at may naglalakad. Na lang. Parang ganun din ang Christian life. Minsan sa simula, ang lakas. Lakas-lakas mong mag-pray. You are so on fire. Sipag nating mag-pray, magbasa ng Bible.
at mag-serve. Pero habang tumatagal, dumarating ang pagod, discouragement, and distraction. Yes. Pero, ang mahalaga sa Diyos ay hindi ang kung paano ka magsimula, kundi kung paano ka matatapos. Yun ang aim ng buhay natin. Pag tayo ay Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Ano, hindi tayo abutin ng isang oras. 30 minutes ka po dito eh. Praise the Lord. So, let's continue. Meron tayong 6 na point to finish the race. May 6 na talagang way for us to be strong, to be encouraged sa ating buhay. Amen. Number 1 is finishing strong. Finishing strong. Amen. Dapat talagang strong tayo sa ating pananampalataya ng Panginoon ay mag-glorify. Amen. Mafi-finish mo yan pag meron kang joy. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Ang keywords natin dito is Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord in His mighty power. Amen. Hindi ka nag-iisa, ginagampanan mo as a Christian, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, parang yung kanta kanina. Amen. Na talagang in every day of our life, kasama natin ang Lord. God giving us everything na maging strong tayo in the Lord. And yung strength, galing lahat sa Kanya. Kaya never na ma-discourage sa anumang pagsubok sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. And Ecclesiastes 7:8, sabi niya dito, the end of a matter is better. That is beginning, and patience is better than pride. Diba? It's very na talagang isipin mo na lang yung end. Wow, may yan, may presyo, may premyo, may crown na nag-iintay. So, we need to be positive na, Lord, tulungan mo ako. Lord, kaya ka to. Kasi ang Panginoon laging nasa atin. Be patient. Bigyan tayo ng patient ng Panginoon. Amen. The love, the spirit na meron kang joyful sa lahat na ginagawa mo sa buhay mo, na ang Panginoon ay maitataas. Amen. Don't ever give up na kayanin yung mga bagay. Be strong. Sabi niya, finishing strong. Hallelujah. Mabilis lang tayo, so glory to God. Amen. Hallelujah. Staying faithful. Are you staying faithful? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, are you staying faithful? Are you staying faithful? Are you staying faithful? Praise the Lord. Faithful ka sa pag-cellphone or pag-chat? Pwede. Faithful sa Lord. Maraming bagay talaga na sometimes sabihin natin, ay, faithful ako sa Lord Pero ang Panginoon laging faithful sa atin. Amen. He's always faithful. Kahit mahirap, kahit tahimik, at kahit walang nakakita, ang tunay na tagumpay ay hindi sa bilis, kundi sa katapatan, kapag nananatili kang tapat hanggang sa dulo. Amen. Hindi masayang ang bawat hakbang mo dahil ang Diyos ay tapat din sa kanyang mga pangako. Amen. Praise the Lord. God is so faithful. God is so loving. In Galatians 5:22-25, sabi dito, but the fruit of the Spirit is have joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Those who belong to Christ
Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. Since we live by Spirit, let us keep in step with the Spirit. Praise the Lord. Nakasulat na lahat dito yung the fruit of the Holy Spirit, Lord. Every day, ikaw po ang mag-guide sa akin para the fruit of the Holy Spirit is with me. Na meron akong joy lagi. Hindi natin wawalain ang joy, yung peace of God. Yung forbearance natin, yung kindness natin sa other people na mag-share ng love of God. Amen. That's kindness. Na-share mo sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, especially na lang sa ating family back home in the Philippines. Na kahit sabihin mong hindi sila nakikinig sila. As long na never na mag-give up. Yung gentleness pa rin ang ipakita natin sa pamilya natin. Sa mga kapatid, sa mga nandito sa Hong Kong na mga kapwa natin, mga OFW. Yung kindness talaga ang kailangan nila eh. Kasi makita mo dito super busy talaga. Pag minsan pag i-greet mo sila, wala na silang hi ni hello. Makita mo yung talagang busy sila sa pagtatrabaho, busy sila sa mga project, mga plans. Pero pag alam mo kapatid, pag i-share mo ang faithfulness and love of God to them, ma-open. Ikaw ang key para sila din ay makakinig. Na talagang maano nila yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Yung salvation na ma-achieve nila, and then it will be added na lang yung mga plan natin sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. And in 1 Corinthians 1:9, sabi din dito, God is faithful who has called you. Kinol tayo, tinawag tayo na Panginoon. Hindi tayo ang nagsabi sa Kanya na, Lord, siya ang nagtawag sa atin. Into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. So pag meron tayong fellowship, relationship sa Panginoon, makikita yan sa ating buhay, sa araw-araw natin na pamumuhay, even sa ating mga trabaho. Na nagla-light ka talaga, na ang Jesus Christ, si Jesus Christ ang nakikita sa buhay mo. The way you speak, the way you talk, the way na humble ka, na talagang yung pride mo nawawala at siya ang naitataas sa ating buhay. Hope nakakuha tayo dito sa staying faithful. Kasi God is so faithful in our life. Sa ating pamilya, faithful siya na naggagabay, nagpro-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Kahit hindi pa natin hinihingi, God is so faithful. Amen. God is so gracious. God is so loving. God is so kind. Magkakaroon tayo ng self-control na, ay, hindi ko kaya to pag wala ka, Lord. Na pagsasagot tayo sa mga tao na talagang pag minsan maano ka eh. Andun pa rin yung self-control natin. Praise the Lord. We go to number 3. Prayer. Amen. Prayer. Ito ang talagang kailangan natin sa araw-araw na pamumuhay natin. It's really related talaga sa ating topic na finishing the race. We can finish the race through sa ating pananampalataya na pananalangin. Na meron tayong always na time with God. It's a powerful tool that allows us to communicate. We're communicating with God, especially when we face challenges in life. What are the challenges that you are facing in life? Name it, marami. But God is so good. But when you communicate with God, God is able to do whatever your prayer, God is able to do exceedingly, abundantly, above and beyond that you think and imagine. Lord Jesus, hindi ko kaya to. Hindi ko kayang mag-isa. Kahit single mom ka, kayang-kaya niyo lang dalawa kasi meron kasamang si ating Panginoong Lord Jesus. Nagagabay, nagko-comfort, nagbibigay ng strength sa'yo. Nagbibigay ng good health, ng lakas mo araw-araw.
Amen. Just pray to God. Ask, sabi niya doon. Ask in Matthew 21:22. Sa key verse natin. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Believe ang lahat ng pinag-pray mo, ina-ask mo sa Panginoon. I-trust mo ang Panginoon yung mga anak mo. Lord, I'm praying for my daughter, for my son, for their success in life. Amen. You speak the word of God to your son and daughter, pamilya. And whatever you ask in prayer, sabi niya dito, you will receive if you have faith. Yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Praise the Lord. Keep on praying. Keep on praising. Keep on declaring the word of God. Keep communicating to God. Amen. Stay with God. Amen. Prayer is communication. Kumbaga, talagang yun na ang habits mo. Yun na talaga ang meron kang laging moment to God, to pray, to worship Him, to give Him glory, na talagang siya ang naitataas sa buhay mo. In Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever that you ask in prayer, sabi niya dito, believe that you have received it and it will be yours. Grabe, di ba? Amen. Ano yung mga ina-ask mo sa Panginoon? Don't give up. Keep praying. Keep asking. Keep knocking. God is listening to every cry, to all our prayer. Just believe. Have faith. Kung pananampalataya mo talagang i-ano mo yung pananampalataya mo. Go for it na talagang, Lord, naniniwala ako na ibibigay mo yung lahat ng hinihiling ko sa iyo. Praise the Lord. Amen. Keep on praying. Keep declaring the word of God in your life, in your family, ministry, and sa mga kapwa din natin na mga OFW. Let's include them in our prayer. Number 4, hallelujah. Are we learning? Yes. Praise the Lord. Amen. Perseverance. We go to number 4, perseverance. Meron ba tayong perseverance? Hallelujah. Continuing despite of obstacle, fatigue, or trials. Na kahit may problema ka, you have that perseverance. Na kahit, paano kaya, ano kaya, ang dami mong paano. Paano kaya po? Hindi ako sasagutin ni Mr. Right? Or paano kaya pag hindi na ako mag-asawa? Marami ang paano sa buhay. Paano? But still, Paano na? despite sa mga obstacle mo, sa mga trials mo in life, keep praising. Keep that heart of perseverance na continue your walk Amen. to God. Amen. In Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Yes. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Let us not become weary. Ano ba yung when you weary mo? Trust it to God. Give it to God. In doing good, let's always do the good things that God alone to be glorified. Amen. Lalo na sa for me talaga yung sa pamilya natin. Keep on praying for them. Be a blessing. Do good to them. Don't complain na pag minsan puro na lang as sila eh. Wala namang kumusta or whatsoever. Andun na yung fatigue mo, andun na talaga yung Walang mag-message. obstacle na talagang
Hindi naman sila, hindi naman nila ako minamahal, puro na lang hingi. Hingi ng pangangailangan nila. But when you entrust to God and include to pray, one day you will reap the harvest sa lahat ng prayer mo. Kasi you have that perseverance. In Romans 5:3-4, not only so, but we also glory in our suffering. Diba? Kahit nagsasuffer ka, we are glorifying God. Meron ka mga problema, mga obstacle. Thank you, Lord. I will worship you. Yun talaga ang perseverance na kailangan natin. Because we know that suffering produces perseverance. Amen. Perseverance, character, hope. Meron tayong hope sa Panginoon na lumikha sa atin. And He alone to be glorified in our life. Are we getting? Amen. Hallelujah. Number 5, mabilis mabilis para I know gutom na kayo pero yung dalawa hindi pa tapos yung luto Okay nila. lang. Praise God, di ba? Hallelujah. Meron tayong new friend na tagaluto. New friend na nga, tagaluto pa. Favor. Thank you, Jesus. Yung focus. Number 5 is focus. Amen. Keeping eyes fixed on Jesus. Rather than worldly distraction. Amen. Di ba? Amen. How, i-ask natin yung sarili natin. How to be focused. Ang daming obstacle, ang daming distraction outside, ang daming yaya. Outside dyan na mga birthday parties, whatsoever. Talagang madidistract ka, wala ka ng focus. Kasi we are human. But when we ask God the guidance, yung Lord, give me focus para sa ganun. Hindi ako shallow or hindi ako sa pananampalataya ko sa'yo. Focus kasi pag minsan talagang iniisip natin, ang hirap kaya mag-focus, doon lang lagi. Parang walang freedom. Yes, it's true. Talagang mahirap. Pero when you do it with love, with the joy of the Lord is your strength, na siya ang mapupurihan sa buhay mo. With God, all things are possible. Amen. Kaya mo yan, kapatid. Cry mo sa Panginoon. Mga pamilya mo na hindi pa nag-aano. Focus mo lang ang prayer mo sa Panginoon. Amen. Sa aming magkakapatid, we are 10. And I am in the number 6. It's my testimony. Sabi ko, nung I was bagong salpak ako dito sa Hong Kong. I was 20, 26 or something. Nung na-accept ko na ang Lord Jesus, Lord, I need that focus. The focus that really serve you. The focus that really invites soul. Yung nagtatak sa ang isip ko to win soul and make disciple. Amen. And I cry to God. Na talagang, as in, na talagang, sabi ko, 26 na ako, paano pag kunin mo ako in the age of like this? Wala akong focus sa'yo. Alam mo yung iniisip mo na, paano yung pamilya ko na hindi pa naka-accept kayo? Ayoko ko na, ako lang yung pupunta sa'yo na nagpupuri. How about my family, Lord? I said to God, Lord, hindi pwede, Lord, na ako lang. So I got that focus. Kinas ng Panginoon yung focus talaga na hindi ka nasisway, hindi ka, alam mo yung yung direction in your life. Amen. You ask God And then one day sabi ko, wow, ganito pala ang purpose, ganito pala pag meron kang focus. Amen. I see my family accepted Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Ang tatay ko, nanay ko, RC, ang mga yan. Talagang
Doon daw sila talaga. Pero when God moved, with our God, all things are possible. Nakakilala ang mga pamilya ko sa Panginoon. For His glory. Yung Amen. iniyak ko talaga sa pamilya ko, sa Panginoon is yung parents ko eh. Sabi ko, Lord, matanda na sila. Huwag mo silang kukunin na hindi sila nabaptize or hindi sila nakakilala sa Panginoon. One day, I see them baptized and accepted Lord Jesus Christ in the age na nasa 70 or something. Andun na yung grabe yung joy ko. And then step by step na yung house of God is talaga may nasa bahay. Yung focus ang ano natin. Wow, Lord, thank you. That me and my family will serve the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Grabe, so, Hallelujah. ang ganawa ng Panginoon sa Amen. pamilya ko. Pag meron kang focus in life, meron tayong key verse dito is in Psalms 119:37. Turn my eyes from worthless things, sabi na dito. Preserve my life according to your word. Meditate on this and turn my eyes. Sabi ni David doon sa sa worship niya. Kasi lahat ng psalm is worship. Turn my eyes from worthless things. Ano yung mga worthless things? Hindi ka aya-aya. Na ginagawa natin sa ating buhay. Amen. Kung nadidistract ka sa kunting kwan lang ng buhay, wala ka ng focus. Kasi maraming worthless things. Ano yung mga yon? Yung outside, yung gala or whatsoever na gusto lang ng flesh natin eh. You just want to experience para sa ganun makita, wow. But preserve my life according to your word. Preserve my life, Lord. Declare natin sa ating buhay. Lord, preserve my life. Para gawin ko ang buhay ko. Nakaaya-aya sa'yo. Na ikaw ang maitatas. Ikaw ang mapurihan, Panginoon Jesus. When I was reading this, sabi ko, Lord, matindi. Turn my eyes from worthless things. Kasi maraming worthless things. Amen. Maraming mga bagay sa ating buhay na, Lord, surrender ko na to sa'yo. At preserve my life para yung word mo makita sa aking buhay na ikaw po ay natataas. Praise the Lord. Amen. Hope we are gaining wisdom and gaining momentum. Amen. Proverbs 4:25 sabi dito, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. It's very similar sa key verse natin. Turn my eyes. Sabi niya doon. Let your eyes look straight ahead. Let's be straight sa ating pananampalataya sa Panginoon na siya ay maitataas sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. And we go to number 6, community. Can we say community? Community. We need a community like this. Na ang Panginoon ay maitataas. Kahit may community ka kung hindi ang center ay ang Panginoon. Wala na, parang kwan lang. Praise the Lord for the revelation community. In Psalms 133:1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. When we have this unity, we gather together to worship the loving God, na siya ay naitataas sa this community. Makita ng mga tao, wow, we have that unity, that peace, that love to share. The Word of God. Amen. In 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Pag makita mo yung kapatiran mo na hindi na talaga nagsisimba,
kumustahin mo siya. Ligawan mo siya. Akayin mo siya. Every time na encourage. Never give up na mag-encourage. Just in fact, you are doing. Every day na talagang may makasalamuha ka na mga kaibigan, hindi mo kakilala. Approach, say hi, say good morning. Smile. Maganda yung binigay ng Panginoon na smile natin. Very attractive for His glory. Praise the Lord. So let's encourage and build each other. Wag mo nakita mo na nga yung kaibigan mong nadapa sa kanyang kasalanan. Lalo mo pang dinidiscard. Lift up him, encourage him. Kapatid, lahat naman ng tao makasalanan. No condemnation. Because you are encouraging and you are doing. Pag-pray mo lang. Just pray. Nadapa man siya sa mga gawain na makamundo, mga kasalanan. Tayo ay mag-ilaw sa kanila. Magbigay ng comfort, magbigay ng love. Sister, maitutulong? Pag mag-open and then pray together. There's the lifting na ang kapatid na to talagang makita mo yung pagmamahal ng Panginoon na natanggap niya. Build each other. Kahit ito lang, build each other. Build your family. Speak life in your family. Speak blessing to your workplace. Speak yung talagang encouragement na sila ay makakilala din sa Panginoon. Praise God. Encourage one another. Sa atin dito, let's encourage one another. Huwag tayong madismaya in Ilocano. Huwag tayong ganun. Hallelujah. Praise the Lord. Don't be dismayed, do not be discouraged. Kahit tayo lang, let's keep on. Go forward. Never give up. Amen. Kasi meron tayong focus. Praise the Lord. Are we learning? Amen. Yung number 1 nating finishing strong. Keep that in heart. Number 2, staying faithful. And number 3, prayer. Number 4, perseverance. Number 5, focus. And number 6, community. Hope we learn something with this. 6 points. Napakabuti ng Panginoon. In summarize with this, I have fought the good fight. Paul offered to spiritual warfare. Talagang meron tayong warfare every day. Refers to spiritual warfare, enduring hardship and defending the gospel rather than physical combat. I have finished the race. He has fulfilled his God-given mission and purpose, staying committed without quitting. So, never quit. Amen. I have kept the faith. He remained loyal to God and guarded the true doctrine even when facing death. Amen. Grabe yung pananampalataya niya sa Panginoon. Amen. Na talagang kahit nakulong siya, kahit talagang near the date na talaga. Never give up. Amen. Amen. Never give up sa ating pananampalataya ng Panginoon ay may tatas. Praise the Lord. Amen. In my final conclusion, for our daily application, it encourage us Christians to live intentionally, focusing on God's kingdom and viewing life as a spiritual assignment to be completed and Jesus Christ to be glorified
Amen. in our daily life. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I give glory to Amen. God. And let's stand and let's pray this prayer. Amen.